DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. So, sa video na ito, meron tayong isang HP na laptop. Ito ay isang HP model 14S CF2 515TU. So, meron daw itong problema. So, titingnan natin. 4i3 na. Then, press natin ang power button. Probably ay okay, ganyan yung makita natin sa screen. System fan error, no? 90B, enter, continue, start up. So, the system has detected that a cooling fan is not operating correctly. So, yan ang ating i-fix ngayon sa video na ito. Namamatay siya. So, susubukan natin na i-fix at i-solve ang issue sa HP na laptop. Okay, so ngayon, ang una nating gawin, of course, kailangan muna nating i-open dahil una nating i-check yung kanyang fan. So usually kasi based on my experience din, usual na pangyayari is yung system fan ng ating HP. Hindi lang isang beses ito na experience, meron din akong na experience sa mga ganito. So kaya nga, ang una nating gagawin, since na off na yan, hindi talaga tutuloy dahil na-detect ng system na may problema. So, i-open natin. So, I think meron pa ito ditong nakatago dahil sometimes yung design niya is ayan, merong nakatago na or hidden screw ang tawag dyan. Kailangan muna nating tatanggalin dahil hindi tayo makaproceed. Meron pa dito. And of course, we are expecting na meron din dito na hidden screw. Yan, merong isa. So, warranty sticker. So, since hindi natin makita na wala na yan siguro, kailangan na nating remove yung kanyang back cover. Susuriin natin ang kanyang fan dahil ayaw siya mag-proceed. Of course, it's a protection. Isa rin yan sa design ng HP ng mga laptop kung saan ay para maproteksyonan dahil pagka tutuloy yan at hindi gumagana yung fan ay posible makakause ng overheating. So, kailangan lang natin na tatanggalin ang cover. Matingnan natin sa ilalim. So, ito ngayon ang makikita natin. Mag-focus tayo sa fan. Kasi yung fan ang na-detect na ayaw mag-rotate. So,
anong gagawin natin? Of course, we have to use the brush. Baka dahil lang ito sa parang yung rotation niya parang ayaw, di masyadong gumagana. So kailangan nating tanggalin yan just to make sure na walang nakabara. Baka ang nag-cause niyan ay ang ito. So may alikabok, maraming alikabok. So isa yan sa makapag-cause ng overheat pagka hindi yan na fix. I-rotate natin yan ng ganyan. Dapat tuloy-tuloy. Okay. Okay. And then susubukan muna nating turn on. Yung mga alikabok kailangan matanggal yan. Dahil isa rin yan sa dagdag ng makakos ng mga malfunction. So susubukan natin na i-turn on without the back cover muna. Then press natin yung power. Yan. So the PC couldn't start properly. Titingnan natin ang fan. Ayan, yung fan is spinning. So hindi na siya nagka-problema sa fan. Pero ang problema ngayon is yung blue screen. So ang gagawin natin ngayon without the cover first is tingnan natin dito yung cover is kailangan din na i-brush. Okay. So mas mabuti rin na merong cover. Ayan. Next, recovery. So we will press the F8 for the startup. Ayan. Okay, pero hindi na tumuloy. So press the power button again. Ayan, andyan na yung logo. So problema niya is yung fan at saka this time yung startup na naman. So probably yung fan is now spinning properly. So nagka-hang lang ng ganyan. Solve na yung fan. So yun na lang pag start up. So kailangan natin na mag-supply ng charger kasi baka malubat, to make sure na gumagana siya. Naghang.
Okay, so naghang pagka ganyan, try natin Control Alt Delete or i-press yung power button. Then, ibalik natin, press the power. Ayan, so your PC couldn't start. Ayan pa rin. So, kailangan natin press escape for UEFI firmware setting. Pero nag-shutdown ulit. Ayan. So, we have now the system information startup. So, we have to press the system recovery pressing F11. But may problema. So, that is why hindi siya gumagana dyan. Escape. We have to select F9. And then we have OS bot UEFI. So, meron tayong bot menu. So, mag-press tayo ng F10 para mas matest natin. Check natin yung primary bot sequence. So, we have here flash drive, USB hard disk. We have bot OS bot manager, Windows bot manager. So, okay lang. Select natin yung load setup. Yes. And then save changes and exit. Yes. So still we have the logo. So ayan, hang lang doon sa logo. So anong pwede natin gawin? So we have to unplug the charger and then yung ating power button. Try natin Control Alt Delete. So hindi respond kaya long press. Long press natin for a few seconds yung power button. And then try natin ulit power. So, ganun pa rin. So, we have to try F8. Then, we have this one, no? Select natin yung Enable Safe Mode number 4. So, pwede rin tayo mag F6. Okay, naka-safe mode na yan. So, ganun pa rin yung problema. So, Control Alt Delete. Ayaw. Escape. Try natin. Long press. And then, press natin yung power. Then, F2 delete. F2 and then delete. Para ma-check yung startup niya. Para ma-test natin.
yung mga possible na problem. We have processor, memory test. So, sa tingin ko ay dito tayo sa storage dahil nagproblema yung ang storage natin. We have hard drive test. Press natin, press enter. Test hard drive. Ayan. So, sa testing drive is nakapasa yung smart check. We have an estimate of 1 minute. Time remaining 43 seconds. So, matingnan natin ngayon kasi ang HP ay meron siyang hardware diagnostic. So, meron siyang automatic na software to check the storage, the memory, as well as other important na mga devices and drivers. Okay, so we will just leave it na ganyan hanggang matapos. Titingnan natin kasi nakapasa siya sa smart check. Ibig sabihin, yung kanyang storage is okay lang. Not physical na may problema. So, walang problema. So, meron na tayo ngayon nag-diagnose sa short DST. So, we will wait. Ano ang possible na response nito? But on my hypothesis or initial ko na posibleng makakos nito is yung kanyang corrupted na OS. So kapag ganyan, ang next na gagawin ay, so nakikita natin pa pumasa yung smart check at short DST. Nakapasa siya, ibig sabihin walang problema yung kanyang storage. So back to menu tayo, and then next na gagawin natin, balik ulit tayo sa storage. This time, storage test sa eMMC flash. Press natin, quick check. No storage installed. So main menu, since wala, keyboard test tayo. Continue. Press any key. Okay, so walang problema. So exit na tayo. Yes. So, walang problema sa kanyang hard drive. So, this is about software. So, ang gagawin natin ngayon is i-press natin yung escape for the UEFI. And then, we have BIOS setup. Press tayo ng F10. Okay, so meron tayong 4 GB na memory. Dito tayo sa device option. Okay, so yun ang alarm. So ang ating recommendation nito is kailangan nating i-reformat. So yan ang ating gagawin. Ngayon ay kailangan na nating i-reformat kasi yun lang talaga ang last na option.
So, isaksak natin yun ang ating bootable. Then, press this power. Press F2 on delete. Then, we have this exit na tayo dito dahil no need check na yan. Yes. So, F8, F9. Kailangan natin makapasok sa menu. So, try natin ulit. Escape. F8, F9, F10. Now we have F9, which is change boot order. So we will use USB hard disk. Press enter. So we have the bootable flash drive. Naghang. Okay, ayan na. So, next, kailangan lang natin i-install ito. Kasi, last option na kasi na-corrupt talaga yung kanyang OS. So, proceed lang tayo sa process. So, we have partition here. Kailangan natin dito sa primary. Ito yung ating i-format para hindi masira yung kanyang mga files. Dito lang tayo sa startup, which is the SSD. Ayan, and then we proceed. Diyan tayo mag-install sa kanyang SSD. So, I guess yung meron kasi itong hard drive, meron ding SSD. So, posible ay separate yung kanyang mga files. So, which is good enough na hindi rin masira yung kanyang mga files. So, we'll just go through the process. Ayan, nag-restart na. Remove natin yung installer and then click natin yung restart now. And we are expecting na babalik siya at mag-function. At saka pa lang natin install yung mga drivers at saka iba pang mga devices, drivers at saka yung mga software na kinakailangan. So, ayan. Kita natin nag-load na meron tayong Windows 11 on volume. Just simply select that. And then, ayan. So, kailangan lang i-restart para mag-take effect yung mga drivers. Madali lang naman yan mag-restart. So, at least, nawala na yung notification about the system fan dahil na-fix na natin yung issue, yung ayaw mag-rotate. At now, ay na-install na rin natin yung bagong OS. So, yan. Press lang ang enter. And then, ayan. So, nakapasok tayo sa ating system. So, i-check natin para sure yung kanyang
files dito sa PC. Meron tayong data. So, anyway, andyan naman yung mga data naka-backup. So, walang problema. It's now functioning. So, kailangan lang yung mga drivers at saka yung ibang mga importanteng mga software. So, ayan, na-fix natin ang issue sa HP Core i3 na laptop na may problema sa kanyang system fan dahil ayaw mag-rotate. So, na-fix natin, and then as well as ang issue sa operating system. So, success ang yung ating ginagawa. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!